Kamusta? Ako po, si Dr. Jose Alonso. Sa mahigit 3 dekada na inilaan ko sa kalusugan at kapakanan ng mga kalalakihan sa kanilang katandaan, napakinggan ko na ang mga hindi nasasabing alalahanin na pabigat sa kalooban ng marami. Isang pribilehiyo po na makasabay ang mga kalalakihan habang tinatahak nila ang makulay at kung minsan ay mapanghamong yugto ng buhay. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito pinag-uusapan, pero araw-araw ko itong nakikita. Ang tahimik na pagsisisi, ang walang kibo na tanong, ganito na lang ba? Ganito na lang ba ang katapusan ko bilang lalaki? Hayaan ninyong prangkahin ko kayo. Pagkatapos ng edad 60, maraming lalaki pa rin ang nagnanais ng sex, nananabik pa rin sa koneksyon, naghahangad pa ring mahawakan na sain at makita. Ngunit ibinabaon nila ang alab na iyon sa ilalim ng mga patong ng hiya, katahimikan at di pagkakaunawaan hanggang sa ito'y maglaho. Hindi dahil nawala na ang pagnanasa, kundi dahil hindi sila naturuan kung paano ito panatilihing buhay. Narinig ko na ang kanilang mga takot, nakita ko na ang kanilang sakit, at natulungan ko silang mabawi ang isang bagay na akala nila'y tuluyan nang nawala, hindi lang ang kanilang buhay sexual, kundi ang kanilang pagpapahalaga sa sarili, ang kanilang sigla, ang kanilang layunin. Narito ang kabalintunaan na walang nagbabala sa inyo. Ang pagtanda ay hindi pumapatay sa inyong buhay sexual. Ang pumapatay dito ay ang paniniwala na dahil sa pagtanda dapat na itong mamatay. Iyan ang bitag. At karamihan sa mga lalaki ay nahuhulog dito nang hindi man lang namamalayan na may ibang paraan, isang mas mabuting paraan. Sa maikling paglalakbay nating ito, ibabahagi ko ang 7 makapangyarihang katotohanan. Hindi mga teorya, hindi mga gimmick, kundi mga sikreto sa sex at intimacy na makapagpapabago ng buhay na sana'y mas maagang nalaman ng mga matatandang lalaki sa buong mundo. Ito ang mga aral na nagligtas ng mga pagsasama, nagpaalab muli ng silakbo ng damdamin at nagbalik ng saya sa mga silid-tulugan kung saan ito'y matagal nang nanahimik. At ang una, maaaring ganap nitong baguhin ang lahat ng inaakala ninyong alam tungkol sa pagiging lalaki sa kwarto. Bago tayo magsimula, kung bago ka rito, siguraduhing sundan ang mga payong ito. Sa ganitong paraan, hindi mo mapapalampas ang anumang tunay at tapat na payo sa kalusugan na partikular na ginawa para sa mga lalaking tulad mo. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0 para malaman ko kung paano kita mas mapaglilingkuran sa susunod. Sige, simulan na natin. Ang ibabahagi ko ay hindi matatagpuan sa karamihan ng mga librong medikal. Ito ay mula sa pakikipag-upo sa mga tunay na lalaki, pakikinig sa kanilang mga kwento at panonood kung ano ang tunay na nakapagpapabago ng buhay. At lahat ito ay nagsisimula sa unang katotohanang ito, isa na hindi kailanman sinasabi ng malakas ng karamihan sa mga lalaki, ngunit halos lahat sila ay nararamdaman ito ng malalim. 1. Ang pagnanasa ay hindi namamatay. Nagtatago ito sa likod ng hiya. May mga lalaking umupo sa aking opisina na may luha sa kanilang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagsisisi. Hindi sila nagluluksa,
dahil sa atake sa puso o isang diagnosis. Nagluluksa sila sa dahan-dahang pagkamatay ng isang bagay na hindi nila akalaing mawawala sa kanila, ang kanilang pakiramdam na hinahangad pa sila na sila'y buhay. Sasabihin nila sa akin, "Dok, nararamdaman ko pa rin. Gusto ko pa rin siya, pero huminto na akong sumubok. Maraming taon na ang nakalipas. Sobrang nakakahiya na kasi." Iyan ang pighati na paulit-ulit kong nakikita. Hindi ang kawalan ng pagnanasa, kundi ang bigat ng katahimikan. Ang dahan-dahang pagsakal sa natural na pagkagutom ng isang lalaki para sa haplos, para sa intimacy, para sa koneksyon na natabunan sa ilalim ng paniniwala na pagkatapos ng isang tiyak na edad, hindi na niya ito dapat hangarin. Hindi natin ito sapat na napag-uusapan. Hindi ka inihahanda ng mundo sa kung gaano kalungkot ang pakiramdam na magnasa ng isang bagay na dati walang kahirap-hirap na hinahabol ng iyong katawan at ngayoy tila ipinagkakait. Ngunit ang mas mapanganib kaysa sa pisikal na pagbabago ay ang emosyonal na epekto nito. Ang tunay na panganib ay hindi ang pagtanda, ito'y ang hiya. Ang hiya ang kumukumbinsi sa isang lalaki na huminto sa pag-abot sa kamay ng kanyang partner. Ito ang pumipigil sa kanya na humalik. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ang silakbo ng damdamin ay nagiging formalidad at ang intimacy ay nagiging pag-iisa. At narito ang bahaging hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki hanggat hindi pa huli ang lahat. Kapag ibinaon mo ang pagnanasang iyon, hindi lang ang iyong buhay sexual ang iyong ibinabaon. Ibinabaon mo ang iyong sigla, ang iyong saya, at madalas ang iyong relasyon. Nakakita ako ng mga pagsasamang nasira hindi dahil sa mga pag-aaway o pangangaliwa, kundi dahil sa katahimikan. Isang mabagal malamig na paglayo na nagsimula nang huminto ang isa sa paniniwalang hindi na siya pinahihintulutang magnasa pa. Malaki ang kapalit ng pagwawalang bahala sa iyong pagnanasa. Hindi lang ito mga pinalampas na sandali sa kama. Ito ang mga gabing gising ka na pakiramdam mo'y nabawasan ang iyong pagkalalaki. Ito ang diskoneksyon na lumalaki sa espasyo kung saan dati may haplos. Ito ang paraan kung paano nagsisimulang magtaka ang iyong partner. Ako ba ang may problema? Habang tahimik kang nag-iisip, tapos na ba para sa akin? At ang pinakamasaklap sa lahat ito ay maiiwasan. Dahil narito ang katotohanan, ang pagnanasa ay hindi namamatay sa pagtanda. Hindi ito naglalaho maliban kung gugutumin mo ito. At kung may hininga ka pa sa iyong mga baga, may buhay pa sa iyong haplos. Ngunit kailangan mong ipaglaban ito. Kailangan mong bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na magnasa nang walang paghingi ng tawad. Walang tableta na makakagawa niyan para sa iyo. Walang komersyal ang magsasabi sa iyo na okay lang. Ngunit sinasabi ko ito dahil napakarami ko nang nakitang mabubuting lalaki na naghintay ng napakatagal. At kapag sa wakas ay nagbukas sila, kapag sa wakas ay nasabi nila ito ng malakas, para kang nanonood ng isang taong muling nabuhay. Hindi nawawala ang iyong sex drive sa edad na 60. Ang nawawala ay ang paniniwala na pinahihintulutan ka pa ring maramdaman ito. At kapag namatay ang paniniwalang iyon, sumusunod na ang lahat.
Ngunit narito ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para bawiin ito. Ang pagnanasa ay maaaring muling gisingin, ngunit nagsisimula ito sa katapatan. Hindi sa kanya, hindi sa iyong doktor, kundi sa iyong sarili. Ngayon, maaaring iniisip mo makapangyarihan iyan, pero paano kung ang katawan mo talaga ay hindi na tumutugon tulad ng dati? Paano kung hindi lang ito hiya, kundi may pisikal na hadlang? Hindi ka nagkakamali sa pagtatanong niyan. At ang katotohanan sa likod ng tanong na iyan ay nagdadala sa atin sa isang nakakagulat na realidad, isa na bumabaligtad sa buong ideya ng performance. Ang susunod kong ibabahagi ay maaaring ang pinakamapagpalayang katotohanan na maririnig ng isang lalaking lampas 60. Kung nandito ka pa rin at may nagsasalita sa iyo sa mga salitang ito, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama pa rin kita. Ngayon magpatuloy tayo. Oras na para dumako sa ikalawang katotohanan na nararapat marinig ng bawat lalaki. 2. Ang ereksyon ay hindi ang layunin. Ang koneksyon ang mahalaga. Isa sa pinakamahirap na narinig ko mula sa isang lalaki ay galing sa isang retiradong sarhento ng militar na sa mga unang taon ng kanyang ika-70 dekada. Yumuko siya, hininaan ang boses at sinabing, "Doc, kung hindi ko na to mapatayo, ano pang silbi ko sa kanya?" Nadurog ako sa tanong na iyon dahil sa likod nito ay isang lalaking ginugol ang buong buhay niya sa pagiging malakas, maaasahan, may kakayahan, at ngayon, sa katahimikan ng kanyang katandaan, sinusukat niya ang kanyang halaga sa kung ano ang hindi na kayang gawin ng kanyang katawan kapag inuutusan. Nagsinungaling sila sa atin, sa ating lahat. Ibinenta sa atin ang isang kwento na ang iyong pagkalalaki ay nasusukat sa pulgada at minuto, na kung hindi ka makapag-perform tulad noong 25, para ka ng sira. Pinalalala pa ito ng mundo sa bawat komersyal, bawat pabulong na biro, bawat maling pangako sa isang maliit na asul na tableta. Narito ang katotohanan. Ang iyong partner ay hindi nakahiga sa tabi mo sa gabi na umaasa sa isang walang kamali-mali na performance. Umaasa siyang makaramdam muli ng pagiging malapit sa iyo. May mga asawa at matagal ng partner na lumapit sa akin ng pribado sinasabing ipagpapalit nila ang 10 perpektong ereksyon para sa isang tapat na sandali ng pagmamahal, isang sandali kung saan tiningnan sila ng kanilang asawa, talagang tiningnan sila at nalaman nilang hinahangad pa rin sila. Dahil ang katotohanan, ang iyong mga pisikal na pagbabago ay hindi isang kabiguan. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya upang tuklasin ang isang mas malalim, mas mayamang uri ng intimacy. Ang uri na hindi nagsisimula sa isang matigas na ereksyon. Nagsisimula ito sa presensya, sa tawanan, sa alaala, sa kahandaang humarap bilang ikaw, hindi bilang kung sino ka dati. Ang mga lalaking natututo nito na humihinto sa paghabol sa puntos at nagsisimulang habulin ang koneksyon, hindi lang sila nagiging mas mahuhusay na mangingibig. Nagiging mas kumpiyansa sila, mas relax, mas buhay dahil hindi na nilapasan ang bigat ng isang pamantayang hindi naman nila yon para sa kanila. Ngunit narito kung saan nakasalalay ang tunay na panganib. Kung patuloy kang maniniwala
na ang sex ay katumbas ng penetration, na ang pag-ibig ay katumbas ng performance, at na ang pagtanda ay katumbas ng kabiguan. Hindi lang intimacy ang mawawala sa iyo, mawawala mismo ang relasyon. Nakakita ako ng mga lalaking nalulubog sa depresyon, hiya, kahit napaglayo sa kanilang mga partner, hindi dahil hindi nila mahal ang mga ito, kundi dahil pakiramdam nila ay hindi sila makapag-deliver. At ang pinaka nakakadurog ng puso ko ay marami sa mga relasyong iyon ang maaaring nakaligtas o umunlad pa nga kung nalaman lang ng lalaki ang isang katotohanan ito. Ang iyong halaga ay wala sa pagitan ng iyong mga hita. Nasa iyong puso ito, sa iyong presensya, sa iyong tapang na manatiling konektado anuman ang ginagawa ng iyong katawan. Dahil narito pa ang isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng mga dekada sa pagsasanay. Minsan kapag binitawan ng isang lalaki ang pressure na mag-perform, may isang hindi kapanipaniwalang nangyayari. Ang mismong bagay na kanyang hinahabol pagnanais koneksyon ay bumabalik. Hindi dahil pinilit niya ito, kundi dahil sa wakas ay pinahintulutan niya ang kanyang sarili na maging ganap na naroroon. Kita mo ang iyong katawan ay nakikinig sa iyong isip. At kapag ang iyong isip ay natigil sa takot, hiya o pagkabalisa sa performance, ang iyong katawan ay nagsasara. Ngunit kapag bumalik ka sa intimacy, sa mabagal intensyonal, walang pressure na koneksyon, ang iyong nervous system ay nagre-relax, mas gumaganda ang daloy ng iyong dugo, lumalaki ang iyong kumpiyansa, at oo, minsan, ang pisikal na lakas na akala mo'y nawala na ay bumabalik. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang mangyayari kung sa susunod na hawakan mo ang iyong partner, hindi ka sumusubok na patunayan ang anuman, nandoon ka lang kasama siya ng buo. Walang layunin, walang pressure, tunay na koneksyon lamang ng tao. Para sa ilang lalaki iyon ang sandaling nagbabago ang lahat. Ngunit para sa iba, mayroon pa ring isang matinding takot na hindi nila maiwaksi. Paano kung magbukas ako? Paano kung sumubok ako at lumayo pa rin siya? Paano kung hindi ko na alam kung paano pag-usapan ito, lalo na ang maramdaman ito? Ang takot na iyon ang pinagmumulan ng ating susunod na sikreto, at maaaring ito ang pinakanapapabayaang susi sa pangmatagalang intimacy pagkatapos ng 60. 3. Usap muna, haplos mamaya. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang taong dati nagmamahalan ay maaaring nakakabingi. Naaalala ko, ang isang lalaki at 40 taong gulang, 42 taon, nang kasal na, umupo sa harap ko at nagsabing, natutulog kami sa iisang kama pero nabubuhay kami sa magkaibang mundo ngayon. Nang tanungin ko siya kung kailan sila huling nag-usap, talagang nag-usap tungkol sa intimacy, hindi niya maalala. Pati rin ang asawa niya. Hindi ito bihira. Ito ay napakasakit na karaniwan. Pagkatapos ng mga dekada ng magkasamang buhay, pagpapalaki ng mga anak, pagbuo ng mga karera, pagharap sa sakit, pagkawala, pagbabago, napakaraming mag-asawa ang humihinto sa pag-uusap tungkol sa isang bagay na dati higit na naglalapit sa kanila kaysa anupaman ang intimacy. At sa paglipas ng panahon, ang katahimikang iyon
ay nagiging pader, isang tahimik magalang na distansya. Walang sino mang nagnanais na itayo ito, ngunit ladrilyo sa ladrilyo taon-taon ito'y lumalaki. Hindi tayo naturuan kung paano pag-usapan ang sex, lalo na bilang mga lalaki. Tinuruan tayong mag-perform, hindi makipag-usap, gumawa, hindi makaramdam, at kapag nagbabago ang mga bagay, kapag humihinto na sa pagtugon ang ating mga katawan, tulad ng dati, madalas tayong umatras sa halip na lumapit. Nagtatago tayo sa halip na magsalita. At ang katahimikang iyon ay nakamamatay. Dahil ang kapalit ng hindi mo pakikipag-usap ay mas malala kaysa sa isang nakakailang na pag-uusap. Ito ang dahan-dahang pagkabulok ng tiwala. Ito ang gabing pareho kayong tumalikod ng walang salita. Ito ang kahihiyang dinadala mong mag-isa dahil masyado kang natatakot magtanong, masyadong mapagmataas para umamin, masyadong hindi sigurado sa mga tamang salita. At hindi lang nito pinapatay ang intimacy. Pinapatay nito ang pagiging malapit. Pinapatay nito ang kumpiyansa. Pinapatay nito ang bahagi mo na minsang naniwala na maaari pa kayong lumago ng magkasama kahit ngayon. Ngunit narito ang natutunan ko, sa sandaling buksan mo ang iyong bibig, kahit nanginginig pa ang iyong boses, may nagbabago. Nakakita ako ng mga mag-asawang hindi naghaplusan ng ilang buwan na natagpuan ang daan pabalik sa isa't isa sa pamamagitan ng isang tapat na pag-uusap. Hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng lahat sa isang gabi, kundi sa simpleng pagsasabi ng katotohanan. Namimiss kita. Natatakot ako na baka hindi mo na ako gusto. Hindi ko nararamdaman ang sarili ko nitong mga araw na ito at hindi ko alam kung paano ito sisimulan. Gusto pa rin kita. Hindi ko lang alam kung paano ito ipapakita. Ang mga salitang iyon ay maaaring parang imposibleng sabihin, ngunit mas makapangyarihan ang mga ito kaysa sa anumang reseta. Nagbubukas ito ng mga pintong matagal nang nakasara. Dahil ang talagang gusto ng iyong partner, madalas higit pa sa haplos, ay ang iyong katotohanan. Ang iyong presensya. Ang iyong kahandaang sabihin, mahalaga ito sa akin. Ang pag-uusap ay intimacy. Ito'y pampagana para sa puso, at kung wala ito, walang pisikal na kilos ang magiging kumpleto. Ngunit kung mayroon nito, kahit ang pinakamaliliit na kilos, isang haplos sa braso, isang magkasamang tawa, isang mahabang tingin sa hapagkainan, ay nagsisimulang muling itayo ang tulay sa pagitan ninyo. Hindi mo kailangang maging makata. Kailangan mo lang maging tapat at matapang. Dahil ang pagiging bukas sa edad na ito ay hindi kahinaan. Ito'y karunungan. Ito ang daan pabalik sa isang bagay na totoo. Isang bagay na mainit, isang bagay na pangmatagalan. Ngunit may panganib sa pagkaantala. Bawat taon na hinihintay mong magsalita ay isa pang taon na kumakapal ang pader na iyon, mas mahirap gibain. Nakakita ako ng mga mag-asawang naghintay ng napakatagal. Pagsapit ng panahon na sa wakas ay nag-usap sila isa o pareho na silang sumuko. Huwag hayaang iyan ang maging kwento mo. Kaya usap muna, kahit magulo, kahit natatakot ka. Darating ang haplos, ngunit pagkatapos lamang ng katotohanan. At narito ang bagay. Kapag bukas na ang pinto,
magsisimula kang mapagtanto ang iba pang bagay na ang silakbo ng damdamin at kasiyahan ay posible pa rin. Ngunit hindi ito nagmumula sa mga mahiwagang tableta o mga pagbabago sa magdamag. Nagmumula ito sa isang bagay na mas simple, isang bagay na ginagawa mo araw-araw kahit walang nakatingin. At iyan, kaibigan, ang nagdadala sa atin sa isang katotohanang maaaring magbago ng iyong pag-iisip tungkol sa iyong katawan at sa iyong buhay sexual magpakailanman. Kung nanonood ka pa rin at ang mga salitang ito ay tumatagos sa iyo, sige lang at magkomento ng numerong 1 sa ibaba. Gusto kong malaman na nandito ka pa rin, nakikinig pa rin. Ngayon magpatuloy tayo at suriin ang ika-4 na katotohanan na maaaring magbago ng lahat. 4. Kilos, hindi gamot ang nagpapanumbalik ng silakbo ng damdamin. Hindi ko malilimutan si Mang Lito, 72 taong gulang, isang dating mekaniko, isang mapagmalaking tao na ginugol ang kanyang buhay sa pag-aayos ng mga bagay. Ngunit nang pumasok siya sa aking opisina, hindi siya naroroon para mag-ayos ng makina. Naroroon siya para itanong kung bakit hindi na niya nararamdaman na kanya pa ang kanyang katawan. Bumasag ang kanyang boses nang sinabi niya sa akin, "Dok, mahigit 1 taon ko nang hindi nahahawakan ang asawa ko at sa tingin ko hindi na niya napapansin." Sinubukan niya ang mga tableta. Sa mga anunsyo tila ito na ang sagot, agarang resulta walang kahirap-hirap na silakbo ng damdamin, parang pagbukas lang ng switch. Ngunit ang katotohanan, hindi na ibalik ng mga tableta ang kislap. Kung tutuusin, mas lalo pa siyang nakaramdam na sira nang hindi ito gumana ayon sa inaasahan niya. Hinahabol niya ang isang mabilisang lunas para sa isang kagagay samang para isang bagay na dahan-dahang kumukupas sa loob ng maraming taon, hindi lang sa kanyang silid-tulugan, kundi sa kanyang mga buto, sa kanyang tindig, sa kanyang presensya. Ang hindi napagtanto ni Mang Lito at ng karamihan sa mga lalaki hanggat hindi pa huli ang lahat ay hindi himalang gamot ang kailangan ng katawan. Kailangan nito ng kilos. Dahil kung walang pagkilos, lahat ng iba pa ay nagsisimulang magsara. Bumabagal ang sirkulasyon, bumababa ang testosterone, nalalanta ang kumpiyansa, at kasama nito ang pagnanasa. Ang halaga ng kawalan ng aktibidad ay higit pa sa paninigas ng likod o paninikip ng balakang. Ito ang unti-unting pagguho ng sigla. Ito ang paraan kung paano humihinto sa pagtindig ng tuwid ang isang lalaki. Ang paraan kung paano niya iniiwasan ang mga salamin, ang paraan kung paano siya humihinto sa pag-abot sa kanyang partner dahil sa kaibuturan, hindi na niya nararamdaman na siya pa rin ang dating lalaki. Nakita ko itong nagnanakaw ng saya, sumisira ng mga relasyon, at nagtutulak sa mga lalaki sa tahimik na desperasyon. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil akala nila ang pagtanda ay nangangahulugang pagbagal, pag-upo lang, pagsuko. Ngunit iyan ang kasinungalingan. Ang katotohanan, kakampi mo pa rin ang iyong katawan kung handa kang kumilos. At hindi ko tinutukoy ang oras sa gym o ilang masakit na ehersisyo. Ang ibig kong sabihin ay paglalakad sa paligid ng blok tuwing umaga, pag-uunat ng 10 minuto bago matulog, paggamit ng iyong mga kalamnan ng sapat lang
para ipaalala sa kanila at sa iyo na nandito ka pa rin. Ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay ang 20-30 minuto lamang na pagkilos sa isang araw ay maaaring magpataas ng daloy ng dugo, magpalakas ng mga antas ng hormone, at magpabuti ng mood ng mas epektibo kaysa sa anumang gamot. Napanood ko ang mga lalaki sa kanilang 60s at 70s na nabawi hindi lamang ang kanilang kalusugan, kundi pati na rin ang kanilang pagkalalaki, hindi mula sa isang reseta, kundi mula sa paghakbang ng isang paa pasulong sa isa pa. Isa si Mang Lito sa kanila. Nagsimula siyang maglakad tuwing umaga. Mabagal noong una, ilang kanto lang tapos mas malayo. Nagdagdag siya ng magaang na pag-uunat ilang bodyweight exercises. Sa loob ng 3 buwan, bumalik siya sa aking opisina na may kislap sa mata. Ngumiti siya at sinabing, "Doc, hindi lang lakas ko ang bumalik, ako mismo ang bumalik." Hindi niya kailangan ng perpektong katawan. Kailangan niya ng katawang kumikilos, humihinga muling nakakaramdam ng buhay. At nang makamit niya iyon, sumunod ang intimacy. Napansin ng asawa niya, sumandal siyang muli sa kanya. Nakita niya ang pagbabago hindi lang sa kanyang mga kalamnan, kundi sa kanyang presensya. Iyan ang kapangyarihan ng pagkilos. Hindi lang nito pinapanumbalik ang iyong katawan. Pinapanumbalik nito ang iyong enerhiya, ang iyong kumpiyansa, ang iyong koneksyon. Ang halaga ng walang ginagawa, hindi lang ito pisikal na paghina. Ito'y emosyonal na paglayo. Ito ang tahimik na pagsisisi na pumapasok kapag alam mong maaari ka sanang lumaban para sa higit pa, ngunit hindi mo ginawa. Kaya kumilos ka, kahit mabagal, kahit kaunti. Dahil sa pagkilos, may momentum, at ang momentum ay humahantong sa pagbabago. Ngayon, marahil iniisip mo, okay, kaya kong maglakad, kaya kong mag-unat, kaya kong bigyang buhay muli ang katawang ito. Pero paano naman siya? Paano ko maipaparamdam sa kanya muli ang kislap na iyon, lalo na kapag ang mga bagay sa pagitan namin ay tila malayo na? Ang sagot na iyan ay walang kinalaman sa teknik at lahat ay tungkol sa kung saan mo inilalagay ang iyong atensyon. At kapag naunawaan mo ito, ganap nitong babaguhin kung paano siya tutugon sa iyo sa mga paraang maaaring hindi mo inaasahan. 5. Hipuin ang kanyang isip bago mo hipuin ang kanyang katawan. Minsan may isang lalaking nagsabi sa akin, bumili ako ng mga rosas, nagsindi ako ng mga kandila, nag-book pa nga ako ng weekend getaway, pero walang nagbago. Tinanong ko siya ng isang simpleng tanong, kailan mo huling ipinaramdam sa kanya na pinakikinggan siya? Tumingin siya sa akin nalilito at pagkatapos ay natahimik. Ang katahimikang iyon ang nagsabi sa akin ng lahat. Karamihan sa mga lalaki ay naniniwala na ang intimacy ay nagsisimula sa katawan na kung gagawin nila ang mga tamang bagay, isang masahe sa likod, isang papuri, isang date night, susunod na ang pagnanasa. Ngunit nakakalimutan nila ang isang lugar na dapat munang hipuin, ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang pakiramdam na ligtas siya sa emosyonal at nakikita. Madaling maliitin kung gaano kahalaga ang emosyonal na koneksyon, lalo na pagkatapos ng mga dekada na magkasama.
Iniisip mo na alam na niya kung ano ang nararamdaman mo na hindi mo na kailangang sabihin na maaari mong laktawan ang bahagi ng pag-uusap at dumiretso sa haplos. Ngunit ang intimacy pagkatapos ng 60 ay hindi gumagana ng ganoon, hindi para sa kanya. At kung magiging tapat ka, hindi rin para sa iyo. Ang mga babae, lalo na ang mga babaeng lumaki sa tabi mo sa loob ng maraming taon, ay tumutugon sa kung ano ang nararamdaman nila sa iyong presensya higit pa sa kung ano ang iyong ginagawa. Nais nilang madama na pinahahalagahan sila hindi para sa kung ano sila dati, kundi para sa kung sino pa rin sila. Hindi lang para sa kanilang hitsura, kundi para sa kung gaano ka pa rin kalalim magmalasakit. At kapag wala ang bahaging iyon, walang kilos, walang regalo, walang plano ang tatama. Ang panganib ng paglaktaw sa emosyonal na koneksyon ay totoo. Nakakita ako ng mga babaeng dahan-dahang lumalayo, hindi dahil huminto na silang mahalin ang kanilang mga asawa, kundi dahil huminto na silang makaramdam na hinahangad sila, huminto na silang makaramdam na nakikita sila. At malalim ang epekto ng diskonneksyong iyon. Ginagawa nitong magalang na palitan ng salita ang dating mainit na pag-uusap. Ginagawa nitong obligasyon ang pisikal na haplos. Ginagawa nitong tahimik na mga kasama sa bahay na nagbabahagi ng espasyo, ngunit hindi ng kaluluwa ang dating masiglang relasyon. At hindi ito nangyayari ng biglaan. Iyon ang panganib. Dahan-dahan itong pumapasok sa loob ng mga buwan at taon. Gigising ka isang umaga sa tabi ng isang taong dati nananabik sa iyong haplos at ngayoy halos hindi na tumutugon at magtataka ka kung ano ang nangyari. Sisisihin mo ang edad, sisisihin mo ang stress, ngunit ang totoong nangyari ay emosyonal na pagkagutom. Natuyo ang koneksyon bago pa man ang pisikal. Ngunit ang magandang balita, ang ganitong uri ng paglayo ay maaaring baligtarin. At hindi ito nangangailangan ng isang ingranding kilos upang magsimula. Nagsisimula ito sa iyong atensyon, sa iyong mga salita, sa iyong kahandaang iparamdam sa kanya na mahalaga siya. Ngayon, hindi doon taon na ang nakalipas. Tanungin mo siya kung ano talaga ang nararamdaman niya. Sabihin mo sa kanya kung ano pa rin ang hinahangaan mo sa kanya. Ipaalala mo sa kanya na higit pa siya sa isang ina, isang lola, isang tagapag-alaga. Siya ay isang babae. Isang babaeng nararapat pa ring makaranas ng silakbo ng damdamin, atensyon, landian, at pagnanasa. Mas marami akong nakitang intimacy na muling umalab dahil sa isang tapat na pag-uusap kaysa sa 1,000 tableta. Nakakita ako ng mga babaeng napaiyak matapos sabihin lang ng kanilang asawa, "Ikaw pa rin ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko." Dahil mahalaga ang mga salita, mahalaga ang presensya. Hindi lang ang pisikal na uri, kundi ang emosyonal na uri. At narito ang sikretong hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng emosyonal na kaligtasan, tumutugon ang kanyang katawan. Bumababa ang kanyang depensa, bumabalik ang kanyang pagnanasa, dahil ngayon, hindi na niya sinusubukang protektahan ang sarili mula sa pagkabigo. Malaya siyang makisali, sumandal, makaramdam muli. Kung hihipuin mo ang kanyang isip,
susunod ang kanyang katawan. Ngunit laktawan mo ang hakbang na iyon at walang anumang pagsisikap ang maglalapit sa kanya. Kaya bago ka magsikap ng husto sa silid-tulugan, magsimula sa pamamagitan ng pagpapakita ng mas matatag sa sala sa hapagkainan sa mga pang-araw-araw na sandali na nagsasabing, mahalaga ka pa rin sa akin. At kapag ang koneksyong iyon ay umilaw, kapag naramdaman niyang muli ang iyong atensyon, may isa pang kahangahangang bagay na nagsisimulang mangyari. Hindi lang sa pagitan ninyong dalawa, kundi sa loob mo. Dahil may pagbabagong nagaganap sa isang lalaki kapag sa wakas ay huminto na siyang itali ang kanyang halaga sa performance at nagsimulang angkinin ang isang mas malalim, mas pangmatagalang uri ng kapangyarihan. At iyan ang nagdadala sa atin sa isang katotohanang iilang lalaki lamang ang handang harapin. Ngunit kapag ginawa na nila lahat ay nagsisimulang magbago. Ang iyong pagkatao ay hindi ang iyong kakayahan sa kama. Nakaupo ako sa tapat ng isang lalaking kararating lang sa edad na 69. Dating coach ng basketball sa high school. Malalaki ang kamay, malaki ang boses. Ngunit sa araw na iyon, mas maliit siyang tingnan kaysa dati. Sinabi niya, "Doc, dati may dating ako. Ngayon parang invisible na lang ako. Hindi na ako makapag-perform tulad ng dati at parang may bahagi sa akin na bigla na lang nawala." Hindi lang sex ang tinutukoy niya. Tinutukoy niya ang pagkakakilanlan. Tungkol sa kung paano sa isang punto nagsimula siyang maniwala sa mapanganib na kasinungalingan na ang halaga ng isang lalaki ay nasusukat sa kung ano ang kaya niyang gawin sa silid-tulugan sa trabaho sa buhay. At kapag ang mga bagay na iyon ay kumupas, ganoon din ang kanyang halaga at hindi siya nag-iisa. Narinig ko na ang mga bersyon nito mula sa libu-libong lalaki sa paglipas ng mga taon. Mga lalaking dating kumpiyansa, kapaki-pakinabang malakas, ngunit ngayoy pakiramdam nila'y nawala ang kanilang angas dahil hindi na tumutugon ang kanilang mga katawan sa parehong paraan dahil hindi na sila makapag-perform tulad ng dati. Dahil iniisip nilang hinubaran sila ng pagtanda ng isang bagay na mahalaga. Ang paniniwalang iyon ay hindi lang mali, ito'y mapanganib. Ito ang uri ng pag-iisip na tahimik na kumakain sa diwa ng isang lalaki. Lumilikha ito ng hiya, pag-iisa, distansya mula sa mga partner. Nagiging sanhi ito para umatras ang mga lalaki sa emosyonal huminto sa pagsubok, tanggapin ang diskoneksyon bilang kanilang bagong normal. Ang halaga ng paniniwalang ang iyong pagkakakilanlan ay nakatali sa iyong kakayahang sexual ay napakalaki. Hindi lang ito nawawalang kumpiyansa, ito'y nawawalang mga relasyon. Nakakita ako ng mga lalaking humihinto sa pagpapakita ng pagmamahal dahil natatakot silang paasahin siya. Nakakita ako ng mga mag-asawang naanod sa katahimikan dahil ipinapalagay ng magkabilang panig na patay na ang pagnanasa. Napanood ko ang mga lalaking lumulubog sa tahimik na depresyon, iniisip na ang kanilang pinakamahuhusay na araw ay nasa likuran na nila dahil lamang sa hindi na tumutugon ang kanilang katawan kapag inuutusan. Ngunit narito ang kailangan kong marinig ng bawat lalaki, lalo na kung tumingin ka na sa salamin at nagtaka kung sino ka na ngayon. Hindi ka ang iyong ereksyon. Hindi ka ang iyong stamina. Hindi ka anino ng iyong nakababatang sarili. Lalaki ka pa rin. May kakayahan pa ring magmahal, kumonekta, magpakita ng lakas at presensya.
Kahit nagbago na ang iyong katawan, marahil lalo na dahil dito. Dahil ngayon higit ka pa sa pisikal lang. Mas matalino ka na. Nauunawaan mo ang intimacy sa paraang tanging panahon lang ang makapagtuturo. Alam mo na ang pagiging malapit ay hindi lang tungkol sa pisikalidad. Ito'y tungkol sa emosyonal na katapangan. Ang tunay na pagkalalaki ay hindi nasusukat sa performance. Nahahayag ito sa kung paano ka humaharap kapag hindi madali ang mga bagay. Kapag pinipili mong manatiling konektado sa kabila ng mga pagbabago. Kapag inaabot mo pa rin ang kanyang kamay. Kapag niyayakap mo pa rin siya pagkatapos ng isang mahabang araw. Kapag ipinapaalala mo sa kanya at sa iyong sarili na ang pag-ibig ay hindi performance. Ang pag-ibig ay presensya. Ilan sa mga pinakamakapangyarihang sandali na nasaksihan ko sa pagitan ng mga mag-asawa ay hindi kinasasangkutan ng sex. Kinasasangkutan ito ng katotohanan ng pagiging bukas ng isang lalaking nagsasabing, "Maaaring hindi na ako ang dati, pero nandito pa rin ako. Gusto pa rin kita. Pinipili ko pa rin tayo." Iyan ang hitsura ng tunay na lakas. Iyan ang nananatili sa kanya matagal nang patay ang mga ilaw. Kung bibitawan mo ang ideya na kailangan mong mag-perform para maging karapat-dapat, gagawa ka ng espasyo para sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas kasiya-siya kaysa sa anumang sandali ng pisikal na perpeksyon, koneksyon na nagtatagal. Dahil kapag huminto ka na sa paghabol sa iyong dating sarili sa wakas, ay malaya ka nang maging ganap na naroroon kasama ang taong ikaw ngayon at ang babaeng nasa tabi mo pa rin naghihintay na makita mo iyan. At kapag bumalik ka sa lugar na iyon ng pagiging ganap na buhay, anuman ang iyong kakayahan sa kama, may isang hindi inaasahang nagsisimulang mangyari. Hindi lang sa iyong relasyon, kundi sa iyong pangkalahatang saya, iyong kapayapaan, iyong pakiramdam ng layunin. At para sa ilang lalaki, ang pagkaunawang iyon ay humahantong sa nakakagulat na katotohanan sa lahat. Na ang pinakamagagandang taon, ang pinakamadamdaming taon, ang pinaka-intimate na taon ay maaaring wala sa nakaraan. Maaaring naghihintay sila sa iyo ngayon din. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit. 7. Ang pinakamadamdaming mga taon ay maaaring mangyari ngayon din. Minsan akong nakausap si Caselso, 78 taong gulang, isang retiradong kartero na may malumanay na boses at mabait na mga mata. May sinabi siya sa akin na tumatak sa akin mula noon. Ginugol ko ang unang kalahati ng buhay ko sa pagmamadali. Sabi niya, pagmamadali para bumuo ng karera, pagmamadali para magpalaki ng mga anak, pagmamadali para maging malakas. At ngayon tahimik na ang bahay, mas mabagal na ang katawan ko, at patuloy akong nag-iisip, pinalampas ko ba ang pagkakataon kong makaramdam muli ng isang bagay na totoo? Ang hindi na pagtanto ni Caselso at ng napakaraming lalaki ay ang sandaling ito, ngayon din ay maaaring ang pinakamadamdaming yugto ng kanyang buhay. Hindi dahil meron siyang dapat patunayan, hindi dahil kailangan niyang likhain muli ang nakaraan, kundi dahil ang uri ng intimacy na lumalago sa paglipas ng panahon ay mas malalim, mas tahimik, at mas tapat kaysa sa anumang naranasan niya sa kanyang kabataan.
Ngunit narito ang trahedyang paulit-ulit kong nakikitang nangyayari. Masyadong maraming lalaki ang nag-aakala na tapos na ang kanilang panahon. Nagsisimula silang mamuhay na para bang ang silakbo ng damdamin ay nasa likuran na nila. Nagsasara sila sa emosyonal. Humihinto sila sa pag-abot sa kanilang partner. Sumusuko sila sa ideya na pagkatapos ng 60, 70, 18 huli na para sa romansa, para sa kasiyahan, para sa muling pagtuklas. At ang halaga ng paniniwalang iyon, ito'y mapanira. Ito'y mga taon ng potensyal na saya na nawala sa katahimikan. Ito'y pagtulog sa tabi ng isang taong mahal mo, ngunit pakiramdam mo'y milya-milya ang layo ninyo sa isa't isa. Ito'y paniniwalang ang iyong edad ay nagdidiskwalipika sa iyo mula sa mismong bagay na nagpapayaman sa buhay, ang koneksyon. Ngunit hindi ito totoo. At nakita ko na ang patunay. Napanood ko ang mga mag-asawa sa kanilang 70s at 80s na tumatawan na parang mga teenager muli. Nakakita ako ng intimacy na muling umalab sa mga pagsasamang nanlamig na sa loob ng mga dekada. Nakakita ako ng mga lalaking akala nila'y tapos na sila, emosyonal, sexual, relasyonal, na muling nabuhay nang bigyan nila ang kanilang sarili ng pahintulot na magsimula muli. Iyan ang bahaging walang nagsasabi sa iyo ang pinakamadamdaming mga taon ay hindi para sa mga bata. Para ito sa mga matatapang, sa mga lalaking handang kalimutan ang itinuro sa kanila ng kultura, sa mga humihinto sa paghahambing ng kanilang sarili sa kung sino sila dati at nagsisimulang tuklasin kung sino pa rin sila. Dahil ang silakbo ng damdamin ay hindi tungkol sa kung gaano kadalas kayo nagsisex. Tungkol ito sa kung gaano kakalalim humaharap. Tungkol ito sa pagdadala ng iyong buong sarili sa lamesa, puso, katawan, isip at kaluluwa nang walang paghingi ng tawad, walang hiya, walang pangangailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang bumalik. Kailangan mong lumalim. At kapag ginawa mo, kapag humakbang ka sa yugtong ito ng buhay na bukas ang iyong mga mata at walang bantay ang iyong puso, maaaring magulat ka sa iyong matutuklasan. Maaari mong matuklasan na ngayon na may mas kaunting mga distraksyon, mas maraming oras, at mas malalim na kamalayan sa sarili, mas may kakayahan ka pa ngang makaranas ng makabuluhan at pangmatagalang intimacy kaysa dati. Ngunit kung hihinto ka lamang sa paghihintay ng perpektong sandali at magsisimulang piliing likhain ito, dahil ang tunay na trahedya ay hindi ang paglipas ng panahon. Ito'y ang paniniwala na ang panahon ay nagdidiskwalipika sa iyo mula sa pag-ibig, kasiyahan at silakbo ng damdamin. Ang paniniwalang iyon ang magnanakaw. Ang paniniwalang iyon ang nagnanakaw sa mga lalaki ng pinakamayayamang taon ng kanilang buhay. Kaya huwag maghintay. Huwag isiping lumipas na ang iyong panahon. Hindi pa. Nandito lang ito naghihintay sa iyo. At kung may bahagi pa rin sa iyo na nagtatanong, posible pa ba talagang makaramdam na buhay muli sa panahong ito, sa edad na ito, sa katawang ito? Kung gayon, manatili ka pa sa akin ng kaunti pa. Dahil sa mga huling salita sa unahan, nais kong iwan sa iyo ang isang bagay na mas malalim pa kaysa sa payo. Nais kong bigyan ka ng isang katotohanang maaaring magbago
hindi lang ng iyong intimacy, kundi ng iyong buong karanasan sa pagtanda. Mga huling salita mula kay Dr. Jose Pepe Alonso. Kung nanatili ka sa akin hanggang dito, may sinasabi ito tungkol sa iyo. Sinasabi nito sa akin na hindi ka patapos, hindi sa buhay, hindi sa pag-ibig, at tiyak na hindi sa intimacy. Iyon pa lang ay makapangyarihan na dahil karamihan sa mga lalaki sa iyong edad ay nakumbinsi na ang kanilang sarili na huli na sila na ang pinakamagagandang bahagi ng buhay ay nasa likuran na nila. At ang natitira na lang ay tahimik na magpatangay sa segundo plano. Ngunit nandito ka pa rin nakikinig, nagmumuni-muni, marahil ay umaasa pa. At iyon ang nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kung ano pa ang posible para sa iyo. Magpakatotoo tayo, ang pagtanda ay nagdudulot ng mga tunay na hamon. Nagbabago ang iyong katawan. Nag-iiba ang iyong enerhiya. Hindi tumutugon ang mga bagay tulad ng dati. Totoo iyan. Ngunit ang totoo rin ay ito. Ang mga pagbabagong iyon ay hindi nangangahulugang tapos na ang iyong kwento. Hindi ibig sabihin nito na hihinto ka na sa pagiging lalaki, partner, mangingibig o isang taong karapat-dapat hawakan, makita at nasain. Bawat isang sikretong ibinahagi ko sa iyo mula sa pagbawi ng iyong pagnanasa hanggang sa pagbitaw, sa pagkabalisa, sa performance, sa pag-aaral kung paano magsalita, ng hayagan kumilos, ng may intensyon, kumonekta sa emosyonal, humiwalay sa hiya, at yakapin ang yugtong ito ng buhay. Lahat sila ay nauuwi sa isang katotohanan. May kakayahan ka pa ring magmahal, magkaroon ng silakbo ng damdamin at makabuluhang koneksyon. Nakita ko ito sa mga mata ng mga lalaking pumasok sa aking opisina na sira ang loob at lumabas na may pag-asa. Nakita ko ito sa mga kamay ng mga mag-asawang akala nila'y tapos na, ngunit natagpuan ang daan pabalik sa isa't isa sa pamamagitan ng maliliit na sandali ng katapatan, tapang at lambing. Nakita ko ito sa mga lalaking nagsabing, akala ko masyado na akong matanda para dito. At kalaunay nagsabi sa akin na nararanasan nila ang pinaka-intimate at kasiyasyang mga taon ng kanilang buhay. Ngunit nangyayari lamang ito kapag huminto ka sa paniniwala sa kasinungalingan na ang pagtanda ay katumbas ng pagiging hindi na mahalaga. Ang katotohanan, ang pagtanda ay nagbibigay sa iyo ng perspektibo. Nagbibigay ito sa iyo ng lalim. Tinatanggal nito ang pangangailangang magpa-impress at nagbibigay daan para sa kung ano ang pinakamahalaga, presensya. Tunay na presensya. Ang uri na hindi nagmumula sa kabataan. Nagmumula ito sa pagharap ng buong sarili. Malaki ang halaga ng pananatiling tahimik, nahihiya o diskonektado. Higit pa ito sa pagpapalampas lang sa sex. Ito'y pagpapalampas sa saya, sa pagiging malapit sa tahimik na tawa ng isang taong mas kilala ka kaysa kanino man, sa init ng kamay na umaabot pa rin sa iyo sa dilim, sa kumpiyansa ng pagkaalam na kahit ngayon mahalaga ka. Dahil ang katotohanan, ang mga lalaking pinipiling magising, harapin ang hirap, ipaglaban ang koneksyon, ikilos ang kanilang mga katawan, buksan ang kanilang mga puso, at muling tuklasin ang kanilang halaga, hindi lang nila binubuhay muli ang kanilang buhay sexual.
Binabawi nila ang kanilang buhay at iyan ang gusto ko para sa iyo. Hindi ang pagbabalik sa kung sino ka dati, kundi ang pagdating sa kung sino ka ngayon kasama ang lahat ng karunungan, mga sugat, lakas lambot pagnanasa at lalim na kaakibat ng pamumuhay ng buo. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na Trento ka pa rin. Tungkol ito sa wakas na pagiging malaya na maranasan ang intimacy ng walang ego pressure o takot. Kaya narito ang iiwan ko sa iyo, hindi ka sira, hindi ka patapos, hindi ka mas mababang uri ng lalaki dahil hinipo na ng panahon ang iyong katawan. Sa maraming paraan, mas lalaki ka ngayon kaysa dati. Dahil ngayon, may kapangyarihan kang magmahal hindi mula sa bugso ng damdamin, kundi mula sa intensyon. Anuman ang natitira mong oras, maging ito man ay mga taon o dekada, huwag hayaang lumipas ito ng tahimik. Abutin ang kanyang kamay, sabihin ang mga salita, gawin ang kilos, damhin ang lahat. Dahil ito ang iyong panahon. Isang huling aral. Mula kay Dr. Alonso, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko at isanasanay baunin ninyo ngayon ay ito: ang inyong kakayahang kumonekta ay walang edad at ang inyong halaga ay likas. Hindi ito nababawasan sa paglipas ng mga taon, ni hindi ito tinutukoy ng pisikal na kakayahan. Ang tunay na sigla sa inyong katandaan ay nagmumula sa tapang. Ang tapang na manatiling bukas, makipag-usap ng tapat, at maniwala na karapat-dapat pa rin kayo sa pag-ibig, pagnanasa at saya. Yakapin ang lalaking ikaw ngayon. Napakarami niyang maiaalay. Kung naantig ka ng mensaheng ito, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Marahil isang 1 kung ito'y tumagos o anumang pagninilay na komportable kang ibahagi. Mangyaring sundan ang mga payo para sa karagdagang kaalaman sa pamumuhay ng buo at malusog at isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makakita ritong makakatulong. Mahalaga ang inyong paglalakbay.